Magandang buhay mga kaibigan, mga kapanalig. Naritong muli ang inyong matinig at ang Musikero Channel upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan sa sesyong ito ay napapatungkol sa orthogonal trajectories under ng differential equation subject at ito ngayon ang ating part 2 para sa ating diskusyon. Pero bago natin simulan ang ating diskusyon, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, kung pwede po, kung maaari lang, pakisubscribe muna ng ating channel ng Matinikat ang Musikero, pakipress ng notification bell at ng like nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na po nating simulan ang ating lesson. Para sa ating pangalawang halimbawa, find the orthogonal trajectories of the given family of curves. Nang sa gayon ay mas makabisado po ninyo ang mga proseso kung paano ba ang paghanap ng orthogonal trajectories of the given family of curves or lang kahit na anong given ng family of curves. At ito ngayon ang ating given equation. X minus 2y is equal to c. Ano nga ba ang orthogonal trajectories ng ating given family of curves? Para sa panimula ng ating solusyon, rewrite muna natin ang ating given na x minus 2y is equal to c. Para sa unang hakbang, kailangan nating mahanapan ng derivative ang ating given equation. Ang ibig sabihin, kailangan natin itong ma-differentiate. Ang ibig sabihin, apply natin ang ating differential calculus. Differentiate x minus 2y is equal to c. Ang derivative ng x is dx, ang 2y naman is 2dy at ang c naman bilang constant, ang derivative nito is 0. Then next, dx is equal to 2dy sapagkat ang negative 2dy ay ating na-transpose sa right-hand side ng ating equation. Yun ang dahilan kung bakit ang equation natin ngayon is dx equal to 2dy. Bakit nga kailangan nating ilipat ang 2dy? Kasi nga, sa susunod na hakbang, kailangan nating mahanap ang dy over dx. Ang dy over dx kasi ang susi para mahanapan natin ng orthogonal trajectories ang ating given family of curves. So ngayon, hahanapin na natin ang ating inaanap na dy over dx from this given equation. Ang value ng dy over dx is equals to 1/2. At dahil dyan, hindi na mahirap maghanap ngayon ng orthogonal trajectories para sa ating given family of curves na x minus 2y is equal to c. For the orthogonal trajectories, dy over dx pa rin ang value na ating gagamitin. Kaya nga lang, ang 1/2 ay ating aanapan ng negative reciprocal. Para sa ating orthogonal trajectories, dy over dx now is equal to negative 2. Dahil negative 2 ang negative reciprocal ng 1/2. Next move. Then, dy is equal to negative 2 dx. Ang dx ay ating na-cross multiply sa negative 2. That is why we have now dy is equal to negative 2 dx. The next move, kailangan nating ma-integrate ang ating given na yan na equation. So we have to integrate dy is equal to negative 2 dx. Ano nga ba ang integral ng dy? Equal negative 2 integral of dx. Ano nga ba ang integral ng both sides ng ating equation? Ang integral ng dy is y. Ang integral naman ng negative 2 dx is negative 2x. The next move. Y now is equal to negative 2x plus k. So y is equal to negative 2x plus k. K ang ating ginamit na arbitrary constant. And then afterward, kailangan nating may transpose ang negative 2x sa left. Y plus 2x is equal to k. At yan ngayon ang ating inaanap na orthogonal trajectories para sa ating given family of curve x minus 2y is equal to c. Ang ating final answer, y plus 2x is equal to k. Orthogonal trajectories. K ang ating ginamit na arbitrary constant in this case kasi nga ang c ay atin lang nagamit at ito yung c na given na kagad. So hindi na natin pwedeng gamitin uli ang c kasi para maiwasan ang pagkakalito.
Ngayon naman, ito ang ating sketch of the graph. Let us draw first the x-axis, followed by the y-axis. And then this line is actually the sketch of the graph of x minus 2y is equal to negative 4. Negative 4 is actually ang c. Kaya lang in this equation, x minus 2y is equal to negative 4. Ang value ng c is negative 4. X minus 2y is equal to 0. Ang arbitrary constant c natin dito ay may value na 0 para sa ating equation na x minus 2y is equal to 0. The next move. Y plus 2x is equal to 2. Ang arbitrary constant k natin ay may value na 2. And then y plus 2x is equal to 0. Ang arbitrary constant k natin ay may value naman ng 0. At yan ngayon ang ating sketch of the graph para sa ating given problem. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all po. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.